Yung French fries. So, super exotic. Ay nako, may math test nga kami mamaya. Pero anyway, blooper. Uy, sinunod mo yung video mo. Okay, hello madlang people! Welcome back to our channel. Sa araw na ito, kakain kami ng Jollibee. At papag-usapan namin ang topic ng Pinoy baiting. So, ano ba ang Pinoy baiting? Ang Pinoy baiting ay isang paraan kung saan ginagamit ng mga foreigners tulad ng mga YouTubers or mga artista ang kultur ng Pilipinas upang makakuha ng atensyon mula sa atin. Oh, sige. Bago muna tayong kumain, intindihin muna natin ang ibig sabihin ng Pinoy baiting at bakit ba ito problematic. Alam naman natin na tayo mga Pilipino ay makabansa at magandami ng mga tao at seryoso tayo sa ating hashtag Pinoy baiting. Ngunit minsan sobra na ang ating pagdedeklara ng ating pagiging Pilipino sa internet na sinasamantala na tayo ng mga layuhan. Kahit sa labas, kung tayo nakaka-proud ang Pinoy baiting, ang panloob na katangian ng Pinoy baiting ay nagpapatibay ng mga stereotypes or oversimplifications ng ating kultura at lipunan. Naluloko na tayo sa Pinoy baiting dahil bilang Pilipino, mayroon tayong kagustuhan sa foreign validation. Isang resulta ng colonial mentality na nakatanim na sa sistema ng ating kultura at edukasyon dito sa Pilipinas. Pero bago muna tayong pumunta dun sa mas detalyeng informasyon tungkol sa Pinoy baiting, kain muna tayo ng Jollibee! Ang pinaka-nire-review na pagkakain ng mga dayuhan kapag bibisita sila sa Pilipinas dahil ayon sa marami, ang Jollibee talaga ay ang staple ng Filipino food, local Filipino food dito sa Pilipinas. Ang unang bagay sa ating menu ay ang spaghetti, ang sweet spaghetti. Joy Spaghetti as ang tinatawag. So, tapos ito naman po yung French fries. So, Super exotic! tapos ito naman po Chicken Joy. Tapos Yum Burger and Peach Mango Pie po. Okay. So, kain na tayo. Kuha kayo ng burger. Agad peach mango. Derek, kain na. Oh. Ang sweet. Mangga talaga sa Pilipinas, ibang klase. Ang sarap. Derek, para sa'yo, paano naging ideal na representasyon ng Pilipinas ang Pinoy baiting? At paano niya pinapaganda o nilalagyan ng Brian filter ang Pilipinas? Napapansin niyo ba minsan na ang mga content creators ay nagpo-post ng mga bagay na masasabi natin too good to be true or sobrang perfect ng representasyon ng Pilipinas at ang kultura natin. Pwede kasama dito ang mga ganap na masayang pamilya, magandang tanawin o kahit mga eksena na sobrang kasiyahan at walang kapares na kasiyahan. Kahit na may maganda at positibong layunin ang Pinoy baiting tulad ng pag-promote nga ng magandang aspeto ng ating bansa, minsan ito'y nakakabuo rin ng maling akala o stereotype tungkol sa mga Pilipino at sa ating bansa. Hindi lahat ng oras ay palaging masaya, di ba? Kaya habang maganda rin naman ang layunin ng Pinoy baiting, malaga pa rin ang maging totoo at ipakita ang tunay na iba't ibang aspeto ng buhay dito sa Pilipinas. Dapat balance. Derek, para sa'yo, ano yung pinakasikat na, o parang pinaka-notorious na stereotype na madalas na naging biktima ng Pinoy baiting sa Pilipinas? Hindi masyadong katotoo. Kasi, di ba matagal ka naman nakatira? Sa tingin ko, yung, di ba pag sinasabing Pinoy is hospitable. So, minsan, inaabuso ng mga foreigners. Di ba? Pag pumunta sila dito, parang naaabuso. History lesson na yata to. May naalala mo ba kayo? Ako, yung stereotype na naisip ko is lahat tayo marunong kumanta.
Oh my God. Like package siya. Marunong kumanta, marunong sumayaw, marunong mag-act. Lahat. Lahat alam natin. Diyos ko naman, hindi naman lahat tayo may talent na ganyan. Karaoke lang, di ba? Ikaw para sa'yo. Para sa akin, na parang, ayoko yung stereotype na maraming Pilipinong nagiging nurse. Kasi kahit totoo yun, like, maraming nag-OFW, parang sobrang parang siyang backhanded na compliment. Parang paano parang degrading siya. Na kapag, porket Pilipino ka, di ka na doktor, nurse ka lang, o katulong ka lang, yung ganun. Parang, para sa akin, parang mababa ang tingin nila sa ating tayo mga Pilipino kapag ayun yung mga stereotype na kasama sa Pinoy baiting. Kasi tama, sabi ni Derek, di ba, hospitable. Oo, hospitable nga, pero parang pinapagsamantala naman. So, Inaabuso. Inaabuso. So, yun talaga yung masamang tago na mensahe ng Pinoy baiting. At yun din na isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito mabuti para sa Pilipinas. Kahit na sa labas, may isip natin na, ina-appreciate tayo ng mga dayuhan. Yung totoong katangian niya, hindi ganun kaganda. So, diba napag-usapan na natin na nagpapakita sila ng perfectong imahe ng ating kultura. So, anong masasabi mo ng mga ipinapakita nilang ideal na ating pagiging citizenship? Sa malinaw na pamantayan, maaari sa itong uri ng pagpapakita ng kung paano dapat magre-representa ang isang tunay na Pilipino. Ito ay maaaring isang pagtatamkang ipakita ang kultura ng Pilipinas o ang mga pagkaing Pinoy na kinakagigiliwan ng marami. Tulad ng Jollibee. Sa pamagitan nito, maaaring magkaroon ng pagpapakita ng pagmamalaki at pagkakailanlan bilang isang Pilipino. Sa kabilang banda, mayroon ding mga hindi gaanong mabatid na pamantayan sa ideal citizenship. Maaaring magkaroon ng pressure o ekspektasyon mula sa mga content creators na magpakita ng authentic o tunay na karanasan bilang isang Pilipino. Sa madaling salita, sa likod ng Pinoy baiting na ito sa online content, maaaring may halong kita o tago ng mga standards ng kung ano ang inututuring ideal na pagiging Pilipino. Kahit na ang totoong ideal na Pilipino ay hindi naman kaabot-abot ng marami. Kayo ba, naranasan niyo na yung ganun? Na parang nape-pressure kayo na hindi kayo kaabot-abot dun sa expectation ng mga dayuhan sa atin? Okay. Actually, Jada, meron akong parang ganun na karanasan, pero hindi sa pagiging Pilipino, kundi sa pagiging Chino-Pilipino. Na porket Chinita ako, magaling na ako sa math. So, alam naman natin dalawa. Hindi totoo yun. Ay, nako, may math test nga kami mamaya. Pero, anyway, blooper. Yung expectation nga na porket ganitong lahi ka, ganito na dapat, o yung mga Pilipino na dapat lahat sila maintindihin, tapos mabait, hospitable, parang nagiging napaka-domestic na yung dating. Kaya, ayun, yung expectation at saka yung pressure na yun, hindi siya masyadong maganda. And gusto ko lang dagdagan na para sa akin yung Pinoy baiting, bukod sa pagiging isang ideal na standard, marami siyang tagong mensaheng colonial mentality na kailangan natin kunin ang validation ng mga dayuhan upang mapagmalaki natin ang sarili nating kultura, at yun mismo ay napaka-problematic na. Ako naman, may gusto lang idagdag. Kasi sa Pinoy baiting, parang stereotype mo yung Pinoy, di ba? Parang kinakahon mo, parang pag Pinoy ka, dapat ganito yung gagawin mo, dapat ganito ka. So like,
para sa ibang mga, kunyari, may halong ibang dugo. So like, parang nahihirapan sila kung parang mahihirapan sila mag-fit in, something like that. Parang ganun. Yeah. Ano ba talaga ang tunay na Pinoy? Yung, parang sinasabi nila, di ba? Kundi pati na rin ang pagtatangkang mapakita ang isang tunay na Pilipino. Bakit? Porket may halong dugo kaming chinito at chinita, na kami tunay na Pilipino. So yun mismo, yung ideya na yun mismo ay napaka maraming questionable na aspeto. Kaya hindi din siya isang pangkalahatang karanasan. Kaya dapat talaga baguhin natin yung imahinasyon ng isang tunay na Pilipino, isang ideal na Pilipino. Para sa akin, parang masasabi ko naman din para sa ating lahat, sobrang relevant na ng Pinoy bedding like dati pa. I think alam naman natin lahat si Nas Daily. Siya yung isang naging sikat dahil sa mga Pinoy. So sa ating kasalukuyang panahon naman, ang Pinoy bedding ay patuloy na may epekto sa ating bayan. Maaring magdulot ito ng positibong epekto kung ang mga content creators ay nagbibigay-bigay sa kultura at nag-promote sa ating pagkakaisa. Pero minsan ito ay nagiging negatibo din kung ang layunin lang ang magkaroon ng maraming views, likes, clicks, lahat ng atensyon, kahit na sa pamamagitan na pagkakalat ng mga stereotype o pagmamaliit sa ating kultura. Sa taong natin ngayon, marami ang nagiging sensitibo sa ganitong klase ng pambobola dahil hindi ito lagi nagdudulot ng magandang epekto sa ating kultura at values. At dapat alam din natin ang ating kultura para hindi tayo mabilis na ma-impluwensya ng mga content creators, mga YouTubers, mga dayuhan na gumagawa ng Pinoy bedding. At ayun, ang katapusan ng aming mukbang/chika session!